you were talking about the fact that you were still trying to get copies of his SALE, no? Bakit napaka-importante na makita niyo po yung SALE niya before and after he left government? Before he joined and Uh, then left government? Not only SALN, but we also need to see his income tax return. Material na ebidensya po ito na sa aming palagay ay once makuha po namin ang kopya, ay maaring ituro sa amin ng mga ito sa amin at palakasin yung aming kaso sa kanya na siya ay nakinabang doon sa mga illegal na operasyon ng mga grupong ito, ng mga scam farms na ito. Kaya importante ho sa amin ito. Mm. Okay. Yung si Harry Roque po, dito sa investigation niya sa mga Pogo syndicates, gaano po ba kalaki yung kanyang role? 'Di ba, syempre meron kayong big picture, kayo nakakaalam niyan. Gaano ba kalaki yung kanyang role dito or kaliit? Alam mo, Christian, we're talking to a person who, despite the fact that he is now out of government, minsang umukupa ng isang mataas na posisyon sa gobyerno. So, whether you like it or not, meron pang mga vestiges of influence na naiiwan sa mga taong umukupa sa ganyang klaseng katataas na nivel ng posisyon, di ba? So, kung tatanungin mo kami, gaano kalaki ang kanyang papel? Malaki po. Hindi naman namin masasabi na siya ang pinakapuno nito. No. We believe maging ang investigasyon ng Senado at Kongreso, nakikita naman natin yung tinatahak ng mga investigasyon na mukhang meron pang mas malalaking mga taong tutukuyin ng mga ito. So, ganon din naman kami dito sa PAO. No, we don't believe that he is the big boss, that he is the godfather, he is the top honcho. Hindi kami niniwalang ganoon. But we believe na malaki rin po yung naging papel niya dito. Kaya nga po, base sa mga ebidensya na kukuha namin, masasampahan namin siya ng kaso. Nabanggit nyo kanina yung yung balak niyong papanagutin. Talagang ito yung objective nyo. Yung mga naging enablers, yung mga nagkanulo sa interest ng Pilipinas, kaugnay dito sa mga sindikato ng Pogo. At nabanggit nyo nga po yung word, no? Godfather. So far, medyo malinaw na ba sa inyo kung sino yung pinaka-godfather ng mga sindikatong ito sa Pilipinas? Alam mo, meron na kaming nakikitang mga personalidad. Pero ang tanong mo ay gano'ng kalinaw? Hindi pa masyadong malinaw sapagkat Christian. Ang para sa aming malinaw ay kapag kayang tumayo ng kaso on the basis of the evidence we have. Kasi sa ngayon, kwento-kwento, wala akong silbi ang kwento kung walang sapat na ebidensya. So wala pang linaw. Pero meron kaming magandang ideya kung saan patutungo ang investigasyon na ito. But again, we have to base it on the evidence. Yun naman po ang palaging bilin nga sa amin. Ebidensya lang, ebidensya, walang personalan, walang politika. Yung say medyo malino naman sa inyo kung saan yung direction. Of course, hinihintay niyo ebidensya. Fair enough. Dahil dapat hindi pwedeng chismis o kwentuhan lang yan o discussion sa public forum, no? Dapat tumayo yung ebidensya sa korte. Okay. Pero ibig sabihin, as far as the previous administration is concerned, meron pang mas mataas na posisyon na inoccupy kumpara dito sa posisyon na hinawakan ni Harry Roque sa previous administration. Ibig sabihin, mas mataas sa kanya. Ang tanong nga baka mamaya nandito pa malay mo kung gaano kataas ay hindi pa tayo nakakasigurado doon. Pero nakakasigurado kami Christian is meron pang iba na mananagot doon sa dating administrasyon at maaring mga kasalukuyan, no? Pwedeng mga local chief executives na nandyan. No, kasi malaking papel ang ginagampanan ng mga local chief executives sa problemang ito. Pwedeng yung mga dating executive opisyal ng ehekutibo nung nakaraang administrasyon, pwede rin po yun. No. Again, Christian, forgive me for being, ano nga ba ito, minsan matalinghaga, no? Kaya lang, syempre, it has to be based on evidence. Ayaw po namin makasira din ng mga reputasyon ng tao kasi baka mamaya maglabas kami ng mga pangalan, at the end of the day, yung evidence ay hindi naman sapat. Yes, sir. If you notice, hindi ko rin po tinatanong yung eksaktong pangalan. No? Ang tinatanong ko yung direction.
So pretty much malinaw naman po 'yan, no? Because we understand the predicament. Siguro ang tawag dito sa diskarte ninyo sa ating panayam ngayon dito sa specific point na ito, I would call it strategic vagueness. Would you agree? I agree. Okay. Wala, may mga viewers tayo ngayon nagbibigay ng pangalan. Ako kasi I wouldn't even hazard to mention certain names as far as the Godfather is concerned. Kasi nga, pwede magbanggit ng pangalan, pero kung hindi naman tamo yung ebidensya, Wala sayang lang. lang din. No? At saka, Ingay lang to be yun. fair, Ingay. and to be fair, baka nakapanira lang, di ba? Pero ito, sige, i-detalye lang natin ng konti. What exactly do you mean with Godfather? Ano po yung role niyan, basically? Alam mo, ang Godfather po sa aming pananaw ay pwedeng tingnan sa dalawang bagay. Una, actively enabled, no? Actively enabled. So talagang inutusan ang iba't ibang ahensya ng gobyerno, halimbawa na wag pakialaman ng mga pogo, hayaan lamang silang mamayagpag sa kabila ng merong mga nakikitang mga illegal na gawain. So pwede po yun. Actively enable them to do whatever they want to do. Or pwede rin, ang tawag po rito, nagsawalang kibo. Pinabayaan na lang. No? At hindi lamang yon. Alam mo, ang problema nga dito, pinag-uusapan nga namin sa iba't ibang ahensya. Dalawang bagay ang problema natin dito na dapat nating iwasan, Christian, ha? Sa isinasagawa nating mga operasyon laban sa mga illegal na mga pogo at mga scam farms na ito. Dalawang bagay ang nais naming iwasan, Christian. Una, we don't want the banning of these pogos and scam farms to be weaponized. Ayaw po namin ma-weaponize ito. Baka mamaya gamitin ng ilang mga lokal na mga politiko para tirahin yung kanilang mga kalaban. No, na wala namang kinalaman doon sa aktual na mga operasyon. That's one. Ang pangalawa, we don't want this ban, this action to be monetized. Baka mamaya pagkaperahan ng mga unscrupulous people in government. Di ba? Ayaw namin mangyari yung i-weaponize at saka i-monetize sapagkat pambababoy po yun doon sa direktiba ng Pangulo. We respect the directive of the President, and by respecting that, that means to say, close them, deport them, and forfeit all of their properties. Can you be more specific about the thing that you said about avoiding this issue from being weaponized and monetized? How exactly can this be weaponized muna ng ibang mga local officials? Pag mayor ka, may kalabang ka sa susunod na eleksyon, napoproject mo na. Di ko ba? Baka mamaya meron siyang mga negosyo na legal naman, tapos sa kabila ng pagiging legal ng kanyang negosyo, bigla mo mahanapan ng kung anumang kalokohan, papupuntahin mo yung iyong mga BPLO, for example, Business Processing Licensing Office, Christian, para maghanap ng butas na wala naman, gumawa ng multo. So that is weaponizing the fight against illegal pogo and scam farms. That's one. Ayaw po natin mangyari yan. Pangalawa, ano ba yung monetization? Baka mamaya may pumunta doon, mag-operate laban sa mga scam farm, pero sa pag-ooperate nila, kumukuha lang ng kung ano man. Kumukuha lang ng bag. Tapos magsasampahan ng mahinang kaso yung mga foreign nationals. Dadalhin sa kanilang mga departamento. Pero dahil sa kahinaan nga nung kasong isinampa, mapapakawalan din. Di ba? Hindi pwede yon. Christian, kapag nahuli mo yung foreign national na nasa isang illegal na puguhan o nasa scam farm, hindi ba that is already ground enough to file immigration violation charges against them for them to be deported? So bakit mo papakawalan? Diba? Nagigets ko na yung sinasabi nyo. Baka magkaroon lang ng shakedown. Gagamitin yung directive ng presidente, pero peperahan, tutuluyan namin kayo. Pero parang nangyari din yan sa war on drugs, diba? May mga ganun unscrupulous na mga police officers. Kumbaga, pinagkaperahan yung ilang mga naaaresto nila. So, iniiwasan nyo rito na wag mangyari. Yes, Christian.